Hindi mo pwedeng itanggi dahil walang ibang pwedeng gumawa nun. Hindi ko itatanggi. Totoo. At sa tingin ko walang mali ron. Dapat kinonsulta mo muna ako. Di ba pareho natin gustong magpakasal tayo? Ayokong gawing publiko ang lahat. Hindi mo sa akin sinabi. Hindi na kailangan yon, Petra. Eh di pasensya kung ganon. Pero hindi mo naman kailangan magalit sa akin ng sobra para umabot sa ganito. Patawarin mo ko. Hindi ko na uulitin. Magpapakasal tayo sa gusto mong paraan. Tahimik. Kahit ano. Gusto ko lang manatili sa tabi mo. Kasama si Erica. Dahil kung wala ka, hindi ko kakayaning mabuhay. Totoo kayang itutuloy niya ang kasal kahit hindi naman niya tumahal? Totoo nga kayang mahal niya ako? Gaya ng sabi niya. Kaya niya ba akong mahalin ng tapat? May pumunta ho kaninang babae. Sobrang ganda niya at mukha siyang elegante. Hindi ba niya sinabi ang pangalan niya? Hindi. Kasi saka ko na lang naalalang tanungin ang pangalan niya nung nakaalis na siya rito. Ay, Socorrito. Kaibigan daw siya ni Paloma, senyor. At hula ko, isa siyang artista. Pero huwag kayong mag-alala, babalik naman daw siya. Pagpasensyahan mo na lang ako, Petra. Hindi, huwag mo nang isipin yon, Fernando Jose. Naiintindihan ko. Pero hindi ko talaga inakala na ayaw mong i-anunsyo ang kasal natin. Pwede ko namang tawagan ngayon si Mr. Orihel para bawiin ang balita. Hindi. Hayaan na lang natin. Pero ikakasal pa rin tayo, di ba? Kung ayos lang sa'yo kahit alam mong hindi kita mahal. Wala akong pakialam. Tulad ng sabi ko sa'yo noon, mahuhulog ka rin sa akin. Si Erica. Nasa kwarto kasama si Alcira. Pupuntahan ko lang siya. Magandang hapon, Iha. Magandang hapon. Siguradong naaalala mo kung sino ako. Siyempre naman, senyora. Ikaw ang mama ni Fernando Jose Altamirano. Nagkita na tayo noon. Pumasok muna kayo. Mabuti naman at magaling na kayo ngayon. Oo, maayos na ako ngayon. Maupo ka. Gusto mo ba ng may inom? Hindi na, salamat. Pumunta ako para kausapin ka. Tungkol sa isang bagay na sobrang importante sa akin. Iiwan ko muna siya sa'yo, senyor. Iahanda ko lang ang pagkain niya. Sige. Erica, sobrang miss na natin ang mama mo. Kung hindi lang siya nawala ng tuluyan, sobrang saya natin. Hindi ko sana mararamdaman tong kaba at kulo sa loob ko. Pero kailangan kitang isipin. Wala nang magmamahal sa'yo gaya ng pagmamahal niya maliban kay Fedra. Kung bakit bibigyan kita ng madrasta. Kawawa ka naman, anak. Kailangan kong unahin ang kapakanan mo. Alam kong nililigawan ka ng aking anak. Gusto ko sanang malaman kung ano ang totoong nararamdaman mo para sa kanya. Walang namamagitan sa amin, senyora. Alam kong engaged na siya ngayon. Ha? Engaged ang anak ko? Oh, ikakasal na siya. Huwag mo na lamang pansinin yon. Isang bagay na wala naman talagang kwenta. Ang totoo niyan, meron ng ibang lalaking namamay-ari ng puso ko. Isang taong malaking bahagi ng buhay ko. Oh, akala ko handa ka nang tanggapin ang panliligaw niya. Hindi. Hindi naman yun totoo. Hello? Altamirano. Ito si Alex Dorantes. Anong kailangan mo sa akin? Gusto kong mag-usap tayong dalawa. Saan tayo pwedeng magkita?
Hindi mo ba gusto ang anak ko? Sa totoo lang, noong unang beses na nagkakilala kami, meron akong kakaibang naramdaman sa kanya na parang sinasabing sasaktan niya ako. At ganun din ang nararamdaman mo sa akin. Hindi mo ako gusto, tama ba? Senyora, hindi naman kita kilala. Akala ko may napansin akong kakaiba sa mga mata mo noong unang beses mo akong nakita. Siguro hindi ko yun sinasadya. Hindi kita pwedeng husgahan dahil hindi naman kita kilala. Kahit minsan hindi ka binanggit ng anak mo sa akin. Hindi ko kayang ipaliwanag sa iyo mga dahilan ko. Pero gusto kong malaman mo na suportado kita kung sakaling tanggapin mo si Fernando Jose. Kaya ba ganyan ka dahil kamukha ko ang unang asawa ni Fernando Jose? Minahal mo ba siya noon? Kung gusto mo talaga ang anak ko, huwag ka na mag-alinlangan na tanggapin mo siya. At mas magandang wag mo na rin bigyan pa ng kahit anong atensyon yung babae na sinasabing pakakasalan daw niya. Bakit gusto mo akong tulungan? Dahil sa nakikita ko ngayon kay Fernando Jose, sobrang mahalagang presensya mo sa buhay niya. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa kanya. Alam kong hindi ko kailangan matakot. At alam mo kung ano ang nagpabago sa akin? Yung anak niya. Dahil sobrang malambing siya, mabait na bata, hindi ko talaga siya makalimutan. Gustong-gusto ko siyang makita ulit. Minsan nga, parang naiisip kong magkaroon ng sarili kong anak. Pero hanggang panaginip ko lang yon. Hindi ko inakalang maunahan mo ko rito. Sige. Anong kailangan mo sa akin, Dorantes? Gusto kong sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo kay Paloma. Anong karapatan mo para tanungin ako? May karapatan akong gawin Ano yun. karapatan mo? May relasyon ba si Paloma sa'yo? Sinabi ba niyang pareho kayo ng nararamdaman sa isa't isa? Nandito ako para magtanong, hindi para sumagot. Sige, magtanong ka lang. Sasagutin ko ang mga pwede kong sagutin. Simula nung unang beses kitang makita, parati ka nang may kasamang babae. At ngayon nalaman ko fiancé mo na siya at papakasalan mo na. Pribadong bagay yan. At wala kang karapatan para makialam. Eh kung ikakasal ka na, Huwag kang magpakasigurado, Dorantes. doon ko na lang sa fiancé mo. Pakasalan mo siya at huwag ka namang gugulo! Ikaw ang hindi dapat ng gugulo! Anong kailangan mo sa akin, Dorantes? Gusto kong sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo kay Paloma. Anong karapatan mo para tanungin ako? May karapatan akong gawin Ano yun. karapatan mo? May relasyon ba si Paloma sa'yo? Sinabi ba niyang pareho kayo ng nararamdaman sa isa't isa? Nandito ako para magtanong, hindi para sumagot. Sige, magtanong ka lang. Sasagutin ko ang mga pwede kong sagutin. Simula nung unang beses kitang makita, parati ka nang may kasamang babae. At ngayon nalaman ko fiancé mo na siya at papakasalan mo na. Pribadong bagay yan. At wala kang karapatan para makialam. Eh kung ikakasal ka na, ano ang magiging papel ni Paloma sa pribado mong buhay? Kung anong gusto niya. Huwag mo sabihin sa akin na pinapili mo siya. Malinaw na malinaw kay Paloma na isang sabi lang niya handa kong iwan ang lahat na meron ako para maging asawa ko lang siya. Hinding-hindi mo yan maririnig. Huwag kang magpakasigurado, Dorantes. Doon ko na lang sa fiancé mo. Pakasalan mo siya at huwag ka namang gugulo. Ikaw ang hindi dapat ng gugulo! Saan ka galing, mahal ko? Bibili sana ng tela para sa kortina. Pero wala akong nakitang gusto ko. Ikaw, kanina ka pa naghihintay sa akin? Hindi. Alam mo, kinausap ko si Mr. Ayala para taasan ang sweldo ko. Tataas ng kaunti ang sweldo ko sa ngayon. Pero nangako siya na sa susunod na taon, tataasan niya ang sweldo ko ng 50%. Mahal, malaking tulong yun sa atin. Dahil darating na ang unang anak natin. Hindi ba, mahal ko? Oo, sa tingin ko. Malungkot ka ba dahil wala ka pang nararamdaman? May sorpresa ako sa'yo para hindi ka na malungkot. Naalala mo yung manika na binigay ko kay Erica nung pinanganak siya? Oo. Nakakita na ako ng kamukhang-kamukha nun. Tingnan mo, Oo. ilalagay natin sa magiging kwarto niya.
Tumigil na kayong dalawa! Tama na! Huwag ka makialam, Gerardo! Ano ka ba, Fernando Jose? Gagawa ka talaga ng gulo rito? Siya ang nagsimula nito, Pupunta lang Gerardo. ako rito para tapusin ang isang bagay na hindi ko kaya baliwalain lang. Pakiusap, umalis ka na muna. Yung kaibigan mo naman ang halatang galit na galit. Itatak mo sa utak mo, Durantes. Tanging si Paloma lang ang may karapatang gumawa ng Ito desisyon. na ang pangalawang beses na sasabihan kitang layuan mo si Paloma. Gusto mo talaga siyang angkinin? Sige na, sige Yun na, ba ang tama gusto mo, na. Durantes? Bakit ba takot na takot ka makipagkompetensya? Hindi na kita babalaan. Sa susunod. Kumalma ka lang.